Day 2 na ng ASEAN Summit sa Malaysia. Kabilang po sa nagpulong ang ASEAN member states kasama ang ilang bansa sa gitnang silangan. At live mula sa Kuala Lumpur, may ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Magandang tanghali ko, bago yan ay $400 million na panibagong pondo ang handang ilaan ng Asian Development Bank para sa mga development projects ng Pilipinas. Ito ay binalita ngayong umaga ni Mindanao Development Authority Chair Secretary Leo Tereso Magno matapos ang BIMP-IAGA Summit na pinamunuan dito ng Pilipinas sa nagpapatuloy na ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. Ang BIMP-IAGA ay subgroup ng ibig sabihin ay Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asia Growth Area. Nabuo ito noong 1994 ng 4 na bansang miyembro para tugunan ang development gap at tutukan ng mga napag-iiwanang lugar. Sa kaso ng Pilipinas, ito ay ang rehiyon ng Palawan at Mindanao. Sa nakalipas na 30 taon, malaki na raw ang naitulong ng BIMP-IAGA sa development projects sa Mindanao at ngayon sa panibagong pondong ito ay tutukuyin ng mga pwedeng tutukan pero prioridad daw sa ngayon ay ang interconnectivity sa Mindanao region. Bukod dyan, sinabi rin ni Magno na nakausap niya kahapon ng grupo ng mga negosyante sa Malaysia at nangakong papasyal sila sa bansa sa susunod na 3 buwan para tignan ang investment potential ng Mindanao, partikular sa turismo. Lalo pat mas malaki raw ang potential ngayon ng Mindanao dahil sa tinatamasang kapayapaan ng rehiyon. Sa isa namang panayam kahapon, sinabi ni Trade and Industry Secretary Cristina Roque na ang paghikayat sa pamumuhunan ang isa sa mga prioridad ng Administrasyong Marcos para sa paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya, lalo na sa pagsuporta sa mga micro and small medium enterprises. Matapos naman ang BIMP-IAGA Summit ay nagkaroon ng one-on-one meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Cambodian Prime Minister Han Manet. Samantala sa usapin pa rin ng ekonomiya at kalakalan, kasalukuyan nagaganap ang second ASEAN GCC Summit. Ang GCC ang Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Qatar, Oman at Kuwait. May nakatakda ring bilateral meeting ang Pangulo sa head ng Kuwait. Inaasahang matatalakay sa ASEAN GCC ang reciprocal tariffs na ipinapataw ng Amerika at kung paano magtutulungan ng dalawang economic bloc para tumugon sa mga taripang ito. Samantala, sa gitna ng mga usapin kaugnay na ekonomiya at kalakalan, ay buhay na buhay pa rin ang issue ng South China Sea at isa yan sa mga natalakay sa unang araw ng ASEAN Summit. Narito ang report. Sa tuwing ASEAN Summit sa nakalipas sa halos 3 dekada, hindi nawawalang panawagan mula sa Pilipinas para sa isang Code of Conduct sa South China Sea. Karagatan kung saan magkakasapaw ang claim ng mga bansa sa rehiyon, kabilang ang China. Ang tensyon sa rehiyon, banta raw sa ASEAN ayon kay Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng kapwa mga lider sa pagbubukas ng 46th ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia. By working together, strengthening our institutions, and building the resilience and capacities of our people, we can better navigate this increasingly uncertain future and turn challenges into opportunities for shared growth and stability. We underscore the urgent need to accelerate the adoption of a legally binding code of conduct in the South China Sea. Darating ang China bilang dialogue partner sa kauna-unahang ASEAN GCC China Summit. Ang GCC o Gulf Cooperation Council, binubuo ng mga bansang Saudi Arabia, UAE, Bahrain, Kuwait, Qatar at Oman. Inaasahang mapapalawak ng dialogong ito ang kalakalan sa pagitan ng GCC, ASEAN at ng China sa gitna ng mga ipinataw na taripa ng Amerika sa halos lahat ng bansa sa mundo. Ayon sa Prime Minister ng host country na si Anwar Ibrahim, hindi tatapatan ng taripa ng Amerika, kundi dadaanin ito sa dialogo at diplomasya sa ikinakasang ASEAN-US Summit. When we encounter this problem with the tariff, we said proceed with bilateral meetings, but retain the ASEAN consensus, and without exception, all ASEAN leaders gave that tacit approval. We commend Malaysia's leadership in convening the special ASEAN Economic Ministers meeting and welcome the consensus to avoid retaliatory measures. Nanawagan din ang kooperasyon ng Pangulo sa pagsugpo sa transnational crime at sa sama-samang pagtugon sa mga epekto ng climate change. Ang upskilling sa pamamagitan ng teknolohiya at ang paggamit ng artificial intelligence at suporta sa mga maliliit na negosyo ang siya namang tema ng mensahe sa ASEAN Business Advisory Council at nagpahayag ng suporta ang Pilipinas sa isang future-ready na ASEAN. Nilagdaan din ng mga ASEAN leader ang Kuala Lumpur Declaration na magtatakda ng direksyon ng ASEAN hanggang 2045.
Tila pagbaliktaraw daw ito sa naging kasunduan ng mabuo ang ASEAN noong 1967 sa pagitan ng mga bansang pinagbuklod ng pagkakaibigan, kooperasyon at sama-samang pag-unlad. May one-on-one meeting din ng Pangulo kina Lao PDR Prime Minister Sonsay Sipandon kung saan nagkaroon ng kasunduan sa defense cooperation, economic and trade cooperation at education. At Thai Prime Minister Petongtan Shinawat kung saan kabilang sa mga napag-usapan ng mas pinaigting na kalakalan, kooperasyon sa agrikultura at pagsugpo sa transnational crime. Connie, kakatapos lamang magbigay ng kanyang intervention o talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa nagaganap na ASEAN GCC Summit. Isa sa kanyang mga binigyang diin ay ang kahalagahan ng pagsiguro ng freedom of navigation at unimpeded commerce o yung walang hadlang sa kalakalan sa ilalim ng UNCLOS sa pagitan ng ASEAN at ng GCC bilang mga economic blocs. Samantala, mamayang hapon, Connie, magkakaroon muli ng ASEAN GCC Summit pero sa pagkakataon ito, kasama naman ang bansang China. At live mula sa Kuala Lumpur, Malaysia, Ivan Mayrina ng GMA Integrated News. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ivan Mayrina.